Franco Mabanta, mga sangkay, makakalaya na. So ayan na nga po mga sangkay, si Franco Mabanta ay makakalaya na mga sangkay dahil po sa makakapagpiyansa na po ito. No, tingnan po natin ang balita mga sangkay dahil may update dyan. At isa sa tanong dyan, i-upload na ba nila yung sinasabi nilang video laban kay Romualdez mga sangkay na dahilan kung bakit siya nakulong. Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, eto na mga sangkay. Pag-usapan po natin ngayon, itong patungkol po dito kay Franco Mabanta. Kasi ito yung balita mga sangkay, no? Ayon sa report, nasa 120,000 ang itinakdang piyansa kay Franco Mabanta. At ayon nga po sa kanya mga sangkay, tinatanggi po niya talaga na wala daw pong extortion na nangyari. Ito yung kanyang depensa, mga sangkay. Well, magkakaalaman po yan kapag nag-proceed na po yung kaso. Pero ngayon, mga sangkay, tingnan po natin yung update kasi ito ang balita. Maging ang host nila na si CJ Hero, nasasama, mga sangkay, sa ano na to, kaso na ito. At kaya nga lang, itinatanggi po niya ngayon mga sangkay. Kaibigan ng dating beauty queen at ngayon ay host ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na si CJ Hero na wala itong kinalaman sa tangka umanong pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayan mga sangkay, yan po ang yan po yung update no sa beauty queen na ito, dating beauty queen na si CJ Hero. Magaling pa naman to mga sangkay, no? Napanood ko po yung ilang mga episode na ito. Magaling siya. Pero ngayon nasasangkot kasi siya eh. Ewan ko paano nila lulusutan to. Interest si PGMN anchor CJ Hero sa 300 million peso robbery extortion case ni Franco Mabanta. At ayon sa NBI, lalawak pang investigasyon para tukuyin ang papel ng ibang personalidad Ayan na. sa umano'y tangkang pangingikil kay former House Speaker Martin Romualdez. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Sinugpina na ng NBI si Camille Jensen Hero o mas kilala bilang CJ Hero, ang tinukoy na anchor ng Peanut Gallery Media Network na sangkot umano sa paggawa ng expose video laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang naturang video ang pinag-ugatan ng ikinasang entrapment operation ng NBI Organized and Transnational Crimes Division na ikinaaresto ni PGMN founder Franco Mabanta at ng 4 na iba pang personalidad sa isang country club sa Pasig City. 300 million pesos umano ang siningil ng grupo ni Mabanta sa mambabatas kapalit ng hindi paglabas sa expose. Una nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na tinuturing ng person of interest si Hero sa kaso. Yung video na ginamit na clip, siya yung nandoon eh. So we are investigating, this is a continuing investigation. Tinitingnan namin yung mga participation ng mga individuals nung nandirito sa PGMN. Sa isang panayam nitong Webes, iginiit pa ng kampo ng PGMN na hindi respondent sa kaso si Hero at hindi rin daw ito co-conspirator sa alleged extortion scheme. Well, yeah, all I can say for CJ Hero or like the haters out there to just stop it because we are gonna go after this fake news. These fake news that are floating around. We're gonna go after the libelous posts again. Nako, yan na. So mag-file sila ng mga kaso laban po doon sa mga nagpo-post ng fake news daw dito kay CJ Hero, maging siguro kay Mabanta, mga sangkay, kasi marami rin po ngayon ang nagkalat, no? Kaya mag-iingat po tayo sa social media. No, hindi lahat kailangan i-post. Baka mamaya yung naiisip mo, makasama pa sa'yo kasi pinost mo. Against her, and she's a woman of character. She's a journalist with credibility and integrity. Nitong Webes din ng gabi ay tinurn over na sa NBI detention facility sa Muntinlupa ang grupo ni Mabanta.
Bandang 1:00 na ng madaling araw nitong Biyernes na tapos ang kanilang pag-uusap ng kanyang abogado na nagsabing nasa maayos naman na kalagayan ng kanyang kliyente sa loob ng bilangguan. Patuloy daw ang kanilang paghahanda para agarang mapalaya ang grupo ni Mabanta. Para sa agenda, Yan, sila yan mga sangkay. Ngayon, ito yung update. Bigong makapagpiyansa daw po itong si Mabanta at ang kanyang grupo. Kinumpirma ng kanyang lawyer ito. Mga sangkay. Pero mayroon pong 120,000 na nakatakda na po. Ewan ko ano nangyari. Bakit hindi pa rin po nakapagpiyansa? Tingnan natin. Ito yung abogada niya eh. Natin makapagpiyansa. I don't want to say anything and preempt our moves, but we are exhausting every possible legal remedy available just to ensure that the case will be dismissed and that our clients will be released as soon as possible. So what happened today po? There are a lot of regulatory and reportorial paperwork. It really made us so busy the whole day, super busy the whole day. But we understand this is part of the process, and yeah, so we're just gonna go through everything, and we are very optimistic still, and yeah. By how much? By how much po yung na more or less yung bail na naset for each of them? The bail that was pegged was 120,000 per person. 120,000 mga sangkay yung piyansa. Yeah, Attorney, possible ba na mag-weekend sila rito sa NBI Custodial Facility? we'll see. We'll see. We're doing our best that it won't happen. Attorney, clarify lang on the record, no bail order today. I will not comment on that. Pero tonight, may possibility na ma-process natin makalabas sila? I will Ganun. not comment on that, but I won't comment on that. Ma'am, Hopefully. kamusta sila ma'am sa loob? Oh, they're very good. They're very, very good. So we spend a lot of time together as a team, and they're in high spirits. I admire their strength. Yung mental fortitude nila is something else. So yeah, I'm very happy about that. So ayun. Any So, yes, go on. no, I just want to thank the media for being here the whole afternoon. I'm sorry I didn't get to go out, but it was such a busy day for everyone. But hopefully we will be able to give you a positive update. Yeah. Ano po? Were Ano, they visited by their relatives? Family Day is on weekends. ano pinaka-challenging today sa inyo po, sa legal team? Madami, but it's okay. It's part of our job. Ah. You know, it's just another Tuesday for us. Okay, so ayan mga sangkay. So at any moment makakalaya na po itong si Franco Mabanta, but we are waiting, no? Kung totoo talaga na may video, then sir, i-upload nyo na. Yun lang naman yun eh. Yun ang panawagan kasi maraming ang nagdududa eh. Maraming Pilipino ngayon sa buong bansa ay nagdududa sa'yo. Nangi-extort ka daw, 'di ba? Extortion daw yung ginawa mo. Masama ang tama sa kanya talaga ngayon kasi lalong-lalo na may mga kumakalat pa mga audio recording at kung ano-ano pa mga sangkay na mga ebidensya daw laban sa kanya. So it's time to upload the video about former Speaker Romualdez para ma-regain mo yung makuha mo ulit, no? Yung tiwala ng taong bayan. Kasi marami nang naniniwala sa PGMN eh. Actually, natuwa pa nga po ako mga sangge kasi nga po doon po dinidiscuss yung patungkol po sa constitutional reform which is iniiwasan po yan ng maraming media sa buong bansa. Hindi po sila interesado sa parliamentary system, federalism at kung ano-ano pa mga sangkay na itinutulak ng ating pamahalaan kahit si PBBM tinulak po 'yon, no? Pero diniscuss po dito sa PGMN sa pangunguna po ng aking kaibigan na si Orion. So okay na sana. So sana makuha muli nila yung tiwala ng taong bayan. I-upload nyo yung video kung totoo yun. Pero kung hindi totoo, ayun lang. Mahihirapan na kayong makuha ulit yung tiwala ng taong bayan. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.